So, napakarami na po nating produkto dito. Iba-ibang model ng mga solar lights. Merong maliit, merong malaki, merong pang residential, merong pang government projects, merong pang barangay road, meron din pang national roads, even expressways. So, ito ngayon, ang uunahin ko is itong pinaka-model natin ngayong 2024. This is the FX model. Ito yung solar light na kung nakakita na kayo ng bagong guideline ng DPWH na nirelease ng kanilang Bureau of Design, ito yung pinaka-unit na gustong-gusto ngayon ng gobyerno. Kasi ito mas matagal masira, matagal ang lifespan, mas maliwanag kumpara sa mga previous nating solar lights. Pero of course, hindi rin naman nagpapatalo itong mga 2023 at pababa natin na models, na mga BK models. So from 3 layers to 6 layers, even 7 layers kaya natin. Nabitbit na rin natin sa Pilipinas itong ganitong produkto. Nakagawa na tayo ng ganitong mga projects. Again, sa DPWH pa rin at mga LGU projects. Ito din na tawag na semi-integrated. Hiwalay ang solar panel at ang LED at ang battery controller nasa isang body. Kaya siya semi-integrated or some call it 2-in-1. So meron na tayo niyang nagawa ng mga 3, 4, at 5 layers. Mostly barangay roads na projects yun. Maximum of 4 lanes. So dito meron pang ibang mga models. Ito mga pang-barangay na medyo pag maliit lang ang budget, meron tayong mga mura. Ito mga bracketed na meron pang second bracket. Nag-install tayo nito ng mga more than 800 pieces na sa barn, I believe so. So barn natin nilagay ito. Ganyan, may coming thing another 800. So ganito yun na model. Ito naman, ginagamit or ini-install sa mga parks. So, siguro mga 4 years ago, ang pinakaunang ginamit natin ito sa Philippines. Meron na po tayong mga na-install na ganito sa mga kadalasan mga municipal grounds, people's park, or city grounds, or even rotonda. Yung rotonda ng mga munisipyo or city. So, pwede itong ilagay. Ang titingnan natin ngayon is, paano ba ang mga testing na ginagawa ng planta natin para patunayan na high quality ang ating piniproduce. Dito tayo. Ito ang isa sa pinakarason bakit ang Sigam Commercial ay pinili talaga si Sunray na maging partner sa pag-produce ng mga solar lights. Tingnan niyo, ito isa. Ang dami nating nakikita ang produkto ngayon sa market na naglalagay na IP65, IP66, IP67. But actually, ano bang pinagkaiba nun? Actually, IP65 more on dust fighting lang yan, yung ingress protection niya. Pero pag nilagay natin sa solar light na IP67, tulad dito, ito yung napakalaking aquarium kung saan nilalagay talaga, nilulubog sa tubig ang mga components or sometimes the whole solar light. So kung titingnan nyo dito, nakalubog talaga dito ang isang controller. So masasabi mong IP67 ito kasi talagang pwede siyang ilubog sa tubig. So yung ibang mga produkto natin na like let's say mga ilaw para sa swimming pool, kung ano man yung label na nilalagay natin, talagang tinetest niya sa planta, hindi po sticker-sticker lang. Ito rin, to check yung mga controllers bago i-install, pati yung mga battery. At ito isa sa pinaka-importante kasi dito kadalasan naluloko sa wattage yung mga kliyente. Naglalagay ng CCT na 6,500 Kelvin or 4,500 or ang wattage niya kunyari is 500 watts. Pero hindi naman totoo. So dito po sa atin, sa Sungrade Sigang na factory, meron po tayong tinatawag na ganitong sphere, nilalagay ang ilaw sa loob, meron magbabasa ng mga equipments or testing equipment sa kanyang output para lalabas dito sa monitor kung ano talaga ang reading nung ilaw na gagamitin natin. So pag naglagay tayo ng label sa ilaw dito sa plantang ito, kaya natin patunayan or i-back up ng actual result ng mga test gamit ang mga mamahaling equipment ng mga ito. So punta naman tayo sa production line.